Kasabay ng paggiit na walang gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, idiniin sa pagdinig ng Kamara ng dating Executive Secretary ni Duterte na ang Defense Secretary ng Administrasyong Aquino ang may ipinangako umano sa China. Nilimita umano nito noon sa mga pagkain at tubig lang ang mga ipinapadala sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. The status quo at the Ayungin Shoals, where BRP Sierra Madre was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and what... Nako! Tao ni Duterte, ngumunguya. Mga title. Tapos bilugan natin yung si Delphin Lorenzana. Oh, bangag din yan? Oh, bangag yan. Hindi, ganyan yung mga vlogger na yung may mga conspiracy theory. O bangag yan, bakit gumunguya yan? Hindi nila alam, kakakain lang. Tsaka matanda, minsan may nganga yan eh. Alam niyo yung nganga? Yung kinangat-ngat lagi. Uy, lelong ko, nagnganga. Ganyan yung mga mga conspiracy theorist na vlogger, oh. Bakit ngumunguya yan, ha? Ay, kaya lang, tao pala ni Duterte ito. Oh. Hindi, kita mo si Lorenzana, ngumunguya eh. Oh. was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. Wala pong gentleman's agreement. Wala, sir. However po, we may... Paulit-ulit ka! Itong Y-Rider party list, ha? Umayos kayo, porket nangunguna kayo sa party list. Wala nga gentleman's agreement eh. Mag-google ka lang, malalaman mo. Kung kanino nang galing yan. Ito mga congressman natin, bida-bida rin eh. Hindi totoo naman ha, itong mga congressman natin, bida-bida rin kasi minsan eh. May Google naman, nasa balita yan, 2013. Di ba? Na panahon ni Pinoy, nagkaroon talaga ng kasunduan doon, time na yon na pagkain at inumin lang ang dadalhin. Kailangan nyo pang magtanong at mang-istorbo ng iba para lang malaman, pwede nyo naman i-google. maintain the position of status quo. Supposedly na wala pong Hindi, alam nyo kung bakit bida-bida yung mga yan? Siyempre, kailangan yun. Kasi kailangan mo minsan magbida-bida rin eh. Para, alam mo yun, magkaroon ka ng pagkakataon sa telebisyon. Kailangan kang maano sa ano. Hindi, minsan ganun talaga para nasa social media ka. O kaya naman, pinanunood ng amo ninyo na magiging prime minister para malakas ka sa prime minister. Ang daming bida-bida ngayon sa kamera eh. No repair whatsoever. Wala pong gentleman's agreement, but there was an agreement in public of there was a policy not to repair the BRP Sierra Madre. Status ko nga eh. Anong hindi mo maintindihan sa status ko? One rider party list. Status ko. Gusto mo bang spellingin ko sa'yo status ko? Ipagpipilitan niya pa talaga, may policy, may policy. Status ko, alam mo ibig sabihin nun? As is, where is. Paulit-ulit na sinagot ni Duterte yan. Ibig sabihin, kung ano yung napag-usapan noon, ganun din. Tutoy! Marami kang nakain Jollibee? At bida-bida ka dyan? That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administration. Oh, buo.
Eh kung ako lang yung official dyan, sasabihin ko, sir, matuto po kayo mag-research minsan. Nasa balita po yan. Ilang beses na diniscuss ni Banat Bay yan. Buti pa si Banat Bay, alam, dapat magpalit na lang kayo ng upuan eh. Hindi, totoo lang ha. Tapos rider party list ka, dapat inaasikaso mo yung mga rider natin. Inaasikaso mo yan. Pamumuliti ka. Pag ako talaga binigyan nyo ng pagkakataong maupo dyan, barayin ko talaga yung mga yan. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nagbibiro. Babarayin ko talaga yan kahit ma-ethics ako. Your Honor, Mr. Chair, nasa balita po yan, hindi ko kayo nanonood. Kasi ina-aksaya lang natin oras itong mga tao na ito, ay pwede naman natin panoorin yan. Bukas na bukas, ethics ka. Tanggal ka kagad. Naku, patay ka. Kaya hindi talaga ako pwede mag-congressman eh. Basagin ko talaga lahat ng mga nandyan. Walang biro. Talagang kawawa talaga siya. Hindi ko matitiis yung ganyang katangahan eh. Sorry ha. Hindi ko matitiis eh. Hindi ko talaga matitiis yung mga ganyang... Hindi mo ba nakita sa news? Eto na oh. Ito rin sinabi ni Duterte, nagtugma. Yan din na sinabi ng China, nagtugma. Pipilitan ninyo na gentleman's agreement. May new model eh. Hindi yun ang asikasuhin ninyo. Wag lang nyo talaga akong bigyan ng pagkakataon maupo dyan bilang congressman. Niwala kayo sa akin. Naku lang, totoo. Pero ang aligasyong yan hindi batid ng kasunod na Defense Secretary ni Gazmin na si Delfin Lorenzana. There was no such thing transmitted to me by Secretary Gazmin. But it is not true that we did not do some repairs because in 2021, that was the start of binomba tayo ng water cannon ng China because they claim that we are bringing repair materials to Sierra Madre. We did the repairs until I left office in 2022. So tuloy-tuloy yung repair na yon ng Navy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Gazmin. Sabi ng ilang kongresista, kung totoo man ang kasunduan noong 2013, dapat hindi na ito tinuloy ng Administrasyong Duterte dahil 2016 ay may malinaw ng arbitral ruling na nagsasabing sa Pilipinas ang Ayungin Shoal. Hindi po binago yung supposed status quo because I think if that were the case po, dapat we would have postured our foreign policy anchored on the PCA ruling. At the very least, by that time, dapat revoke na rin yung pinag-usapan na. Sabi ni Mejaldea, 8 beses nakipagpulong si Duterte kay Xi mula October 2016 hanggang August 2019. Sa ilang sinamahan ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon, wala umano siyang kasunduang narinig. Sa halip, what the President said was, Mr. President, I want to inform you again and make you aware that we have the arbitral ruling. We want to take advantage and explore and exploit what is in our sovereign, what are in our sovereign rights insofar as the EEZ is concerned. And so they went to talk about fishing rights in Bajo de Masinloc, as well as the exploration and exploitation of resources under the sea, the seabed, more specifically on oil or natural gas. iimbitahan sa susunod na pagdinig si Gazmin at si dating presidential spokesman Harry Roque na nagpalutang ng di umano'y gentleman's agreement pero hindi ang dating Pangulo. No need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as... Alam mo kung bakit di nila iniimbitahan si Pangulong Duterte? Mapapaya sila eh. Oo, kawawa sila dyan. Kasi mas marunong pa kayo dun sa taong nakipag-usap eh. Ito yung bagay na hindi ko maintindihan eh. Sino ba nakipag-usap? Bakit? Ano yung pinagpipilitan nyo?
Ang nakipag-usap, di ba, si Duterte bilang presidente at saka si Xi Jinping. O ito yung usapan nila, sinabi na nila. O ito yung usapan namin. Sinong makakapagpasinungaling nun? Eh sila yung nag-usap, hindi naman kayo. Ay, nanghirap sa inyo eh. Ay, yung mga congressman eh. Buti na lang talaga. Yung sa former. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Oh, yan sana ang ayusin, hindi yung kung ano-anong issue. Ang hindi ko nga maintindihan, ang akala ko pag-uusapan dito yung new model. Hindi totoo, di ba? Ang dapat maintindihan dito yung new model eh. Bakit ang pinag-uusapan dito? Ito. Hindi ko, kasi ito eh, ano ba ang concern nyo? Ang concern nyo ba yung para sa bayan natin ngayon? O naghahanap lang kayo ng butas sa mga ginawa ni Duterte? Di ba dapat ang pinag-uusapan natin yung ano yung nangyayari ngayon? Yun dapat ang pinag-uusapan natin eh. Ano ba ang nangyayari ngayon at bakit ganito ang sinasabi ng China? Sino ba ang nakipag-deal sa China ngayon? Kasi balik kayo ng balik sa nakaraan. Parang injowa ninyo. Imbitahan nyo. Yung mga ex nyo, imbitahan nyo. Bakit mo sinabi to noon? O bakit ganito yung panting suot mo? Eh ngayon nakikita kita sa mga post mo, iba na panting suot mo. Bakit dati ang losyang-losyang mo ngayon? Mahat na hat ka. Hindi, di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Bakit ang usapan yung noon? Ano ba? Anong kailangan pag-usapan noon? Bakit ang hindi niyo pag-usapan yung ngayong, ano yung nangyayari ngayon? Ano ba yung new model na sinasabi ng China? Di ba? Ang dapat yung pag-usapan, hindi yung ex nyo. Ang pag-usapan nyo, yung jowa nyo ngayon.